Biggest mistakes na nagagawa mo after a fight with someone you love. This is Cheryl Ting. Welcome back to our channel. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Alam nyo guys, ang away nangyayari yan in every relationship. And it's normal. Pero alam nyo po, karamihan sa mga couples, hindi naman naghihiwalay dahil lang sa arguments eh. They break because of what happens after. The cold silence, magkasama kayo pero hindi na kayo nag-uusap. Mag-usap man kayo, hurtful words. In this video, pag-uusapan natin kung ano ba yung malaking pagkakamali na nagagawa ng couple na hindi nila nare-realize. Number 1, binibigyan mo ng silent treatment na parang weapon mo ito. Yes, silence can heal. Minsan, para wag lumaki yung apoy, kailangan tumahimik muna ng panandalian. But kung ginagamit mo ito ng matagal para i-punish yung partner mo, nagki-create po ito ng distance. Akala mo, nagiging kalmado ang bagyo. Tahimik kayo pero magkasama kayo. Ang hindi mo alam, habang tumatagal yan, nagbibuild ng walls of resentment between the two of you. Ang love po, kailangan ng space para makahinga, pero hindi para ma-suffocate. Talk when you are ready, but don't shut them out completely. Pangalawang nagagawa natin na mali after a fight is trying to win instead of understanding. Ang pag-aaway, hindi po yan battlefield na kailangan patunayan mo na ikaw ang tama at siya ang mali. Vice versa, ganun din ang gagawin niya sa'yo. It's not about proving who is right, but about fixing what is wrong. Yes, nanalo ka nga sa argument ninyo, pero nawala naman yung connections nyo. Pag nawala ang connection between the two of you, hindi na worth it yan. Instead of, choose understanding over ego all the time. Every single time na nagkakaroon kayo ng misunderstanding. Pangatlo na maling nagagawa mo sa tuwing mag-aaway kayo. Mas pinipili mo yung mga heartful things or heartful words na hindi mo na kayang ibalik pag naging okay na kayo. You can't take back. Para pong echo yan sa isip ninyo, lalo na dun sa tumanggap nung masamang sinabi mo, paulit-ulit niyang naririnig yan sa isip niya. Maaring nakalimutan mo na yan. After mo sabihin, ilang araw, ilang linggo, or buwan, pero yung partner mo, hindi. Don't speak just to hurt. Speak to heal. Pwede ka naman huminga muna ng malalim bago ka mag-respond. And think before you destroy. Another thing, yung ini-involve mo yung ibang tao sa problema nyong dalawa. Kinikwento mo sa ibang tao yung mga sakit na naramdaman mo doon sa mga nangyari sa inyo. Kinikwento mo yung pain ninyong dalawa sa ibang tao. Alam nyo po, once na kwento nyo yan sa kaibigan or sa pamilya nyo at nalaman niya ng partner ninyo, nasisira po talaga ang trust or yung tiwala. Hindi lang sa madaling panahon, but forever. The more people na ini-involve mo, the messier it gets. Mas nagiging magulo, mas nagiging makalat. Dapat, 2 hearts lang yan. Kayong dalawa lang yan. Kailangan protektahan ninyo yung intimacy ng relasyon ninyo like a sacred space. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, ito maraming makaka-relate dito. Sa tuwing mag-aaway kayo, gusto nyong maghiwalay agad at lumayas agad ang isa sa inyo. Alam nyo po, yung pag-walk away sa una, akala nyo very powerful yan. Pero alam nyo po, it damage long-term security. Yung empty threats, unti-unting pinapatay ang tiwala niyan ng partner mo and make love feel unsafe. Pakiramdam niya, hindi na siya safe, hindi na siya secure dun sa partner niya. Yung magstay ka, kahit nag-aaway kayo,
para ma-fix yung issue ninyo is a sign of maturity. Ang totoong tapang is yung kalmado ka, hindi yung maingay ka at parang bagyo yung dinadala mo, lalo na dun sa pag-aaway ninyo. And last one, sisihan instead of reflecting. Yung salitang ikaw kasi ikaw ang may kasalanan, kasi ikaw ang nauna, kasi ikaw ang ganito, ikaw ang gumawa niyan. Napakapangit ng impact at ng intention niyan doon sa tumatanggap at doon sa relasyon nyo. Instead of reflecting, isip ka ng isip doon sa kung ano yung nangyari, ano ba yung sinabi niya, what keeps you stuck in the pain. Instead na tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung root cause, bakit nangyari to. Mas nag-grow po ang individual kapag nagre-reflect kesa nagre-rewind ng mga bagay na nakalipas na, nasabi na, pero naninisi pa. When the focus shifts from blame to understanding, healing po ang magiging result niyan. After all, mag-asawa pa rin naman kayo, mag-partner pa rin naman kayo, at dapat magkakampi kayo. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video ito. Please don't forget to subscribe to our channel, follow our TikTok and Facebook page, Cheryl Ting. Once again, thank you guys for watching. See you again on our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!